Okay, as we continue, most of you nakapag-discuss na ako with regards to the electrical plans. Right now, we'll just focus on the legends, lighting layout, power layout, and schedules. So, yung mga legends natin, you just need to work on your own representation or elements on the plans. Isa-isahin natin to tapos gawa ng sarili nyo. So, dun sa mga sections na I've already discussed this one, you don't need to create yours anymore. Kailangan na lang ay makinig mabuti and then baka wala pa dun sa mga na-discuss ko yung mga ma-discuss na yan. Again, this will just be a review for you kung sakaling may mga nakalimutan din kayo. So, let's start with the decorative lighting fixture. So, si decorative lighting fixture natin is mostly ginagamit para sa mga center lights, yung mga lighting natin na chandelier. Ito yung mga malalaking ilaw na nakakasakop ng malalaking areas on our plans. Okay? So, si fluorescent lighting naman natin, ito yung commonly ginagamit natin sa mga assembly areas. For example, yung classroom natin, may mga fluorescent lighting tayo doon. Commonly sa mga garage, yan din yung mga ginagamit. T5 lighting fixture for cold lighting. Ito yung T5 na yung bulb na fluorescent, pero still, ito yung mismong ginagamit for cold lighting. So, pakita natin yung itsura. Yan. So, nabibili si T5 na ganito. And then, meron siyang i-connect dun sa wiring mismo and then makakapag-produce ng ganitong mga cold lighting na diretso. Okay? They can connect with each other like this one. Okay? Tapos, pang matagalan, ito talaga yung ginagamit. Kasi, di ba yung sometimes yung mga LED strips natin unprotected, kung high quality talaga, tsaka may budget, ito yung ginagamit for cold lighting. Okay, for pin light and down light, ang ginagamit na representation ay mas maliit. Commonly, ito yung mga nilalagay natin on the ceilings na corners. At tsaka yung mga sidings. Mga accent lighting lang ba? Okay, wall lamp. Yung wall lamp natin, kinakabit ito sa plants, sa mga walls. Semicircle lang siya and then yung part na to, ito yung kinakabit mismo sa wall. And then LED spotlight, yung iba track light, pwedeng ito rin yung gamitin. Okay? So commonly, ito lang naman yung mga ginagamit natin for the legends ng mga lighting fixture natin. And sometimes we have this cob lighting. Hanapin ko lang. So, hindi, gawa na lang tayo. Okay, so ibaba natin to. Ito kasing mga parts ng legend na to ni electrical ay ito yung mga ginagamit natin for power layout. Ngayon, so kailangan natin ng isa pang fixture na hindi na ipaliwanag. So, etong for cob lighting natin na LED strip. Kulang tayo na isa LED strip. So, paano ba natin siya gagawin? Gawa lang tayo ng line. Then, yung line natin is kulayan natin ng red or gawa tayo ng sarili niyang layer. Okay? So, for now, gawa lang ako ng color red. Kayo, gawa kayo ng sarili niyong layer. Then, this one will serve as the LED strip nyo dun sa plants para hindi magulo tignan. Okay? Mamaya, itutur natin for the representation para mas maintindihan ninyo. So, itong mga to, class, ay ginagamit for the power layout. Merong single convenience outlet o yung saksakan na isang piraso. Duplex convenience outlet, yung dalawa yung saksakan. And then, meron din yan yung 3 gang. So, tatlo naman yung saksakan. Pero commonly kasi, yung ginagamit natin for the plants ay yung mga duplex and single depending on the kung saan siya gagamitin. Minsan may mga clients kami na ginagamitan ng 3 gang pero yun is for as per requested. Tapos kung for proposal siya, duplex naman talaga madalas. Okay? So for weatherproof convenience outlet natin,
ito yung mga nilalagay sa outdoor, may mga takip. Okay? For us to understand, ito siya, weatherproof convenience outlet. So may mga ganitong nabibili, cover siya, tapos kino-cover lang for the outdoor convenience outlet natin. And then bakit meron mga sarili si ref, si range ng mga ng mga outlet kumbaga. Kasi class, ito ay hinihiwalay natin sila ng breaker. Kasi hindi siya pwede sumama dun sa mga breaker natin na convenience outlet o nung breaker ng ilaw. Dapat hiwalay sila. That's the standard. Kasi malaki yung load ni ref. So pagka nagkaroon ng short, hindi siya madadamay. Like kung tayo ay mahilig magsaksak nang hindi natin alam kung mag-overload or not sa saksakan, mapoprotektahan natin yung mga other big wattages na mga fixtures ninyo like ref, range, kasi may sarili silang breaker. So kung may magtitrip man, hindi sila kasama. Okay, ganun din vice versa. Hindi mamamatay yung ilaw kung magka-problema sa ref and so on. Okay? Ito naman yung representation natin with the air conditioning unit, window type. We have water heater outlet. Okay? So, etong mga to ay ginagawan lang din natin ng outlet. Okay? Commonly single convenience outlet. Tapos, itatabi lang natin itong representation na ito so that they will be able to understand kung ano ang ibig sabihin nun or kung para saan ba siyang single convenience outlet. Pero pag wala siyang katabi, ito ay saksakan lang talaga ng na available for them. Ngayon, so kuha lang ako ng sample for switches para doon naman sa mga switch natin. Kuha ako ng 3 types. Kasi ang meron tayo doon is that puro switch labels lang, wala tayong representation. So dito ako hahanap. Ayan, okay. So meron 2, walang 3. Ito yung 3. So yan na lang natin to. Mga naka-block na to class, okay. So lagay lang natin dito sa ating representation so that you'll be able to understand ano ba yung nire-represent nito sa plans. Yung switches natin, ayan itsura niya. Pag tugang switch or 2 single wall switches in gang, o dalawa yung switch na gang, so ang mangyayari ay dalawa yung kanyang representation. Pagka single lang ay isa lang. And then pagka tatlo naman or 3 na normal switch natin is 3 SABC. Ngayon, bakit meron isa pa? Ito si 3W. Ito is si 3-way switching in gang. For example, paano ba nag-work yung 3-way switch? So, nag-work yung 3-way switch natin. Pagka, for example, nandun ka sa taas at saka sa baba ng bahay at meron ka chandelier, hindi naman pwedeng pag nasa taas ka na, papatayin mo, nasa baba yung switch. Hindi rin naman pwedeng nasa baba ka na at papatayin mo ay nasa taas naman yung switch. So, kaya ginawa si 3-way para pwedeng mo siyang patayin sa baba at saka sa taas. Okay? So, nilalagyan lang natin siya ng representation. And then, second run overhead or exposed. So, dito ay ganito siya. Naka-dash line siya. Okay? So, ito naman ay nakadepende na doon sa mismong magkakonstruct. Home run to panel board, yung arrow natin, saan siya nakatutok, dapat lagi sa panel board. Okay, yung panel board natin, dapat maigawa natin yan. At saka, kung meron man telephone at saka TV antenna. Ito naman ay mga obsolete items na madalas hindi na ginagawa on the plans kasi lahat ay naka-wireless na. Okay? Kadalasan yung mga TV natin naka-wifi na lang. Tapos yung mga telephone naman natin, ganun din.
Okay? So, yung kilowatt meter natin or yung meter base or yung metro, nasa labas yan. At saka service entrance kung saan yung poste ng kuryente mo. Okay, so let's have a tour. Ito yung mga, ayan, pwede nyo i-take ng picture, isa-isahin natin. Pwede nyo siya screenshot, 1. Tapos sa kabila. Yung mga hindi pa nakakagawa nitong legends na to. Ayan. Okay, class, para mas mapadali kayo, meron ding image to DWG. Di nyo na siya mahirapan gawin. Pero syempre, kung wala kayong ganun, gawin nyo siya mano-mano. So, service entrance to meter, dediretsuhin nyo siya. Kaya siya violet or magenta is that ito yung main na ano natin, ito yung main na linya natin. Ngayon, mali nang tinutukan yung main na linya. So, iusog natin. Pagka naka-block siya, hindi natin maapektuhan yung ibang lines. Itutok lang natin dun sa panel board. Kaya ito yung panel board, di ba? Yan. So, nakatutok na siya sa panel board. Tapos, class, ang mangyayari dyan is that yan. Ibig sabihin, yung linya mo from the poste to meter to the panel board. Okay, so si panel board, dyan naman ngayon tututok lahat. Okay? Hindi naman necessarily kailangan i-block, pero mas malinis kasi isang drawing kung naka-block yung drawings nyo. Okay? Para malinis, lagay natin ito. Isipin nyo kailangan lumalagpas, di naman. Tsaka isa pa, yung mga representation nyo, pagka mayroong mga nagpapatong-patong, pwede yan iusog class. Wala naman nagre-restrict sa'yo na iusog yan. For example, ito. So, alam mong papatong siya sa panel board. Saka sa plans, medyo magulo. Pwedeng ganyan. Okay? Kung naman tatama sa mismong dito, sliding door, sliding window, pwede mo naman siyang always kumbaga i-move sa mismong as-built. Okay? So, ito yung label ni panel board. Ang layo, di ba? So, ibalik natin. So, isa-isahin natin. Let's start with the power layout na to, So, pinag-aralan pa lang natin is yung service entrance to panel board. Dalawa kasi yan. Ginagawa yan para sa power layout at ginagawa din yan para sa lighting layout. So, mag-start muna tayo sa lighting layout. Paano ba siya ginagawa? So, itong mga to ay yung runs ng circuit, yung mga linya, kung paano siya pinagdudugtong-dugtong, at saka isa pa, sino yung magkakasunod na switches. For example, kung sino yung nasa front, commonly na ginagawa, pero hindi siya standard like you have the right kung pagpalit-palitin mo siya. So, A natin is yung mga ilaw sa garage. Then, once you pumasok ka, paikot, B mo is itong mga ilaw sa sala, lalabas ka sa wall lamp mo, letter C, at ikaw ay gumawa ng switch na 2SBC. Okay? So, dito sa switch na to, na 2SBC, ibig sabihin yan ay, dalawa yung switch. Pagka bumukas to, binuksan yung B, sabay sila, at saka binuksan yung C, si C lang yung mabubuksan. Hindi sila magsasabay-sabay tatlo, okay? Kung gusto mo magkasabay, technically, anong makikita mo dito? Kung gusto mo magkasabay na magbukas yung ilaw, is that you'll be able to work on dapat dito sa kanyang kumbaga label. So, pag magkasabay, pareho dapat yung kanilang label, BB. So, kung gusto mong one switch lang to at sabay-sabay silang tatlo, one switch representation dapat, at saka dapat ito ay naka-B. Ngayon nga lang, hindi natin siya pwedeng gawin kasi alphabetically order to. Once na may mabago or i-revise ka, uulitin mo na naman yung lettering mo. Kaya, medyo matrabaho din. Although, dapat huli mo na kasi gawin yon, ilatag mo muna lahat ng ilaw mo, ng mga wires mo, circuits mo,
before you have your labels at saka before you distinguish the switches. Ngayon, kaya sobrang importante nito is that yung mga switches kadalasan ay hindi ikinakabit sa plants dito sa Pilipinas. There are very few of designers na nagkakabit na switches. Kaya sobrang hirap i-distinguish ng isang electrician ngayon kung paano ang distribution ng switches, ilan ba dapat yun nandun, dito ba dapat ito nakalagay. Kaya very important na maglagay tayo. Okay? So, ito, kagaya nito, saan ba to? Meron diyang sliding door. Ayan, iusog siya. Okay. So, for example, we have this nook. Kadalasan, di ba? Ano ba ginagawa sa nook? Pendant light. Ano ba yung pendant light, sir? Pendant light. Para maintindihan. So, ito si pendant light. Yan si pendant light. Okay. So, for pendant lighting, sabay-sabay silang bubukas. Ang kasama niya ay si E at saka si F. Yung kitchen lighting natin. Ano yung mga standard sa panahon ngayon? Kadalasan naglalagay ng code lighting class. Maglalagay sila ng LED strip code lighting sa ilalim ng kitchen cabinet, di ba? Wait lang medyo naglalag ako. Kasabay kasi natin na mag-record ako so malakas sa RAM. Ayan. So, pwede ito na pagka bumukas yung pendant light, kasabay din to. So, pagka ganun ang ginawa nyo for the revision, 2 SEF pa din yan. Hindi masyadong matrabaho. Pero pagka ito ay ginusto nyo, yung bagong ilaw na to, ay ginusto nyo mahiwalay siya at magkaroon ng sariling switch, uulit ka na naman sa simula kasi uusog mo na naman lahat ng alphabet or letters ng inyong code. Okay. Pero kung siya ay isasabay mo na lang, kung gusto mo kasabay niya to, same, 2 SEO para naman yung code, so ganun. And then when we have this code lighting, sa ano naman to, sa dining area, ito yung label niya, yung J. Tapos ito si K, sa gitna, yan. S, H, I, J. Bakit sir merong ilaw dito? Nasa labas to. So, ito na yung mga ilaw ng eaves. Nire-represent dyan, dapat kung asan din yung mga ilaw sa outdoor, ha? Kadalasan yan yung nami-missing natin. Kaya, may mga designs na sobrang dilim na pag gumabi. May mga bahay na may mga designer na nakalimutan lagyan ng ilaw yung mga kisame sa labas. Okay? Mapapansin nyo yan kahit sa mga subdivision, maraming ganun. Nalilimutan maglagay ng ilaw sa eaves. Okay, so ayan. So pagka tinuloy-tuloy naman natin to class, very basic. Pinaglalagay lang naman ng decorative lighting on the center of the areas. And then pagka maliit na area, nilalagyan ng pin light. And then pagka accent lang naman ng area, may pin lights din. And then ganun lang naman yung trabaho ng electrical. Ngayon, bakit may 3WS na nandito? Is that yung 3WS stands for the three-way, tapos yung S na lighting fixture. Wala pa tayong napapansin na S dito. Ngayon, bakit ganyan is nasa second floor class. Ito si S, si chandelier. Ngayon si chandelier ay meron ding switch dito sa taas. Three-way S. Okay, ngayon si S na yan ay nabubuksan sa taas at sa baba. At si 3WQ, si chandelier din ng stairs. So hanapin natin dito, nasan si 3WQ na isa. Okay, so nakalimutan ikabit si 3WQ na isa. Dapat, ito siya, plus. Yan. So, nandito, dapat si 3WQ na isa. Okay? Para, pag bumaba ka at nakalimutan mo, may switch ka pa rin. Pag tumaas ka at nakalimutan mo yung ilaw, may switch ka pa rin. Okay? So, sa mga bedroom, ayan, may mga LED strip tayo dyan ng mga diretso for accent lightings and yan.
Hopefully, yung mga inyong mga hallway ay may mga ganito rin, yung mga pin lights. And mga kisame sa taas ng bubong, ha? Huwag nyo kakalimutan magkaroon ng mga ilaw. Ngayon, pagka sobra na, bakit may mga doble-doble na ng letra? Nangyayari yan pagka natapos na tayo sa code natin na Z, ang susunod na ay AA, AB, AC. Hindi, medyo magulo yun. So, ang ginawa na lang namin, Z, tapos AA, BB, CC, DD. Kaso sobrang haba nun, ha? Anyway, pwede naman kayo maglagay ng sarili nyong code. Like, kung pag natapos si Z, si A2 naman, or pwede rin si A1, ganun. Kasi, i-consider na lang na 0 si ABCD nung umpisa. Kasi, pagka sobrang daming ilaw, mangyayari din sa inyo yung ganitong mga bagay. Okay. So, let's proceed with the power layout. Yung power layout natin ay nagsisimula ulit dito. For example, saan tayo magsimula? Pwede dito or pwede on the other side. Ngayon, itong mga linya na ganito ay ginagawa lang pagka natapos mo nang i-distribute yung mga outlet mo. Yung mga outlet mo, class, commonly ginagawa niyan para may idea kayo, ilan ba dapat outlet ginagawa ko per area? Yung outlet per area, standard ngayon siguro kailangan meron kada area mo na 3 minimum kasi maraming nag-charge, maraming digital devices right now, maraming appliances. Kagaya sa kitchen, sobrang dami na. Meron na tayong kailangan mong gumamit ng rice cooker, kailangan mong gumamit ng electric stove, oven, yung oven mo may microwave, merong oven toaster, so may blender pa. Okay? So kaya kailangan sobrang dami nating outlets dyan. Ganun din sa labas, pwedeng nagpapailaw ng Christmas tree, yung pang car wash ni tatay, or yung mga others na pwede mo pang gamitin. So umpisahan natin dito sa dining. Ito sa dining, ano nga ito, isang piraso, hindi siya standard. Kailangan 3 yan, iikutin mo dito. Okay? So, since sample lang to, tingnan muna natin kung paano siya ginawa. Tapos meron tayo ditong, sa lanay part to, merong weatherproof para kahit umulan, hindi mo babasa yung outlet. And then, makikita nyo na tinalunan yung rep at saka yung range. Bakit? Hindi kasi part ng circuit run na to, itong si rep at saka si range. Kasi ang pinag-usapan nga natin kanina ay ang range at ang rep ay may sariling breaker. Diretso pa natin, meron din tayong weatherproof, syempre sa porch. Weatherproof, excuse me, sa porch. Tapos, diretso sa nook, kadalasan sa bar, di ba? May mga tumatambay, tapos nagcha-charge. Tapos, sa TV, kadalasan 2 or 3 na nga na duplex convenience Tapos, ito, another, kunwari meron ka ring Christmas tree sa loob and so on, charging area, yung mga lampshades mo sa side tables, probably kailangan nyo din ng saksakan dyan. Ganun din sa mga bedrooms, washing machine mo, yan, pwede yan isama on the circuit. Pwede rin ihiwalay, depende sa preference mo as client. Siyempre, may isang saksakan for the maid's room. Pero sabi ko nga, sa ngayon, dapat 3 na yan. Kada isang area. Okay? So, sa balcony, may weatherproof, TV Ethernet, TV cable, at saka TV na saksakan. So, pwedeng dalawahin na rin to. Okay, tapos mga side table, saksakan. Tapos sa vanity mo, saksakan din. Bakit may saksakan sa banyo? Commonly, pagka meron kang, mga for shaving purposes, blower purposes, okay, mga kailangan mong gamitan ng electricity. Okay, so diretso pa natin. Yan. So, yun lang yung mga saksakan naman natin dito sa second floor. And then, if you will see, may mga tinatalunan din naman tayo dito ng circuit. Like, itong mga aircon.
meron siyang representation na ganito. Bakit may representation na ganyan? Kasi mga window type aircons yun nandyan. So, kung ikaw ay gagamit ng split type, pwede mo ring ibahin yung representation niya. So, pwede niyang gawin mo for the split type aircon na ipahaba. Okay, so pwedeng pa ganyan. Tapos, ipasok mo dito sa loob. For example, nandito yung aircon mo and then click for the ACU. Ayan. So, pwedeng dyan yung split type aircon mo. Okay? Yun lang. Pag mga ganito, nakalabas dun sa bintana yung representation for the electrical ng aircon, yan ay window type. So, let's proceed with the mismo electrical layouts natin. Kasi ito ay mga plans lang naman yung mga pinakita natin. As you can see, dapat mai-project nyo na dito yung inyong mga plano. Ground floor lighting, second floor lighting, ground floor power, and second floor power layout. Okay? Tapos, yung mga legends na ginawa natin kanina, the important ones, pwede rin kayong maglagay ng ganito. Yan. Kopyahin nyo kung gusto nyo. Mounting heights, yan. Wire conduit schedule, yan, mga commonly na nakikita, at saka mag-search kayo ng general notes and specifications for electrical plants. I know meron na kayo nito kung nakagawa na kayo on your CAD 1 and CAD 2. And then, what are the important ones pa sa inyong basic electrical layout? Siyempre, yung load schedule and computation. Pagka tinignan natin yung kaninang model natin, meron dyan mga number, di ba? Kunwari, ito, number 1, which is circuit 1 yan. And then, number 2, circuit 2. Ibig sabihin, dun sa layouts natin, mapapansin nyo na ang circuit 1 na 2 natin, parehong lighting. Tapos, yung mga sa power natin, 3 and 4 natin, parehong pangsaksakan. Then, number 5, yung aircon natin, saan? Natin, ha? Okay. So, yung number 5, aircon natin sa dining. Kung mag-aircon man siya sa dining. Pero convenience din yung nakalagay. So, 4, 5. Tapos 6, ref. Ref natin yung 6. 3, 4. Okay. So, hanapin natin si 3. Hindi ko nakita si 3. Ayan. So, ang problem dito ay isang breaker, si 3 at saka si 5 nagkaroon. Ito kasi dapat aircon. Yan. May sarili siyang breaker. So, hindi na kailangan mag-run papunta dito. So, dapat putol na siya on this part. Doble-doble pa yung linya. Ayan, so, putol na. So, kung gusto talaga mag-aircon sa dining, yan, number 5. Aircon yan sa ground floor. Tapos, refrigerator range, aircon sa second floor at 2F, 2F. And, isa pa sa 2F. Then, you could probably give 1 spare, pero since odd number yun, kailangan 2 spare para even number palagi yung laman ng mga breakers nyo. Okay? So, ang ginagawa doon, bibilangin yung lighting outlet, ilan yung fixture na nandun, hindi yung letra ha, ilan yung fixture na nilagay mo. Ganun din sa second floor. Ang count ng isang pendant light, kumari yung tatlo sa nukay isa, yung sa cove light ay isa din, ganun. Pero the rest, kung mga cove light, kung ilan yun, bibilangin mo pa isa-isa. Duplex convenient outlet, kung ilan yung saksakan, and then 111 lang naman tong mga to. At saka, ngayon, kinocompute dyan, at inaalam ilan ba yung watts, volts, load, and ampere. At kung ano yung size of wire na ginagamit at size of conduit, which is nabibili yan sa market. And then, alamin yung total ampere para malaman yung service entrance conductor at saka kung ilan yung kailangang overcurrent protection. Okay?
So class, after that, yung kailangan ma-detail mo rin yung panel board mo. Nakalagay dyan yung circuit 1, 2, bakit LO, lighting, outlet, convenience outlet, tapos ref, ACU. Ganun lang din, kopyahin mo lang yung laman nito ni load schedule, kokopyahin mo sa panel board. Okay? At saka kung ilang ampere, ito, ilang 80. O, yun din ilalagay dito. Yun yung pang tripping. Okay? 82P, 2-pole. 2-pole naman madalas ginagamit sa Pilipinas. At ito namang service entrance diagram ay hopefully tinuro na sa inyo. Ito ay representation lang ng pinanggalingang kuryente, telephone, cable, at kung paano siya papasok sa bahay at sa iyong panel board. Okay? So, telephone box, TV box, at saka sa panel board. Naka-detail lang naman dito yung mga wires na gagamitin mo. At ito ay kadalasan pinapacheck sa electrical engineer at sila na ang nagbibigay ng tamang numbers. Okay? So, kung kayo ay may question, kindly raise it into our class. Pero still, ito naman lahat ng nandito, especially sa electrical, ito yung mga basics niya at hopefully ay ma-i-reflect nyo na sa inyong 2-story plan. Kasi 2-story din naman itong ating example. Thank you very much and see you soon.